O ayan na mga kababayan, may isa na namang congressman na naniniwala na totoo etong sinasabi ng mga ex-marines mga kababayan. Etong pinsan-in-law ha? Pinsan-in-law pa ito ni Marcos mga kababayan ha? At bagamat ang sabi ni Toby Tiangco mga kababayan, na hindi lahat kumbinsido daw siya na totoo ang sinasabi ng mga Marines. Pero karamihan naniniwala siya na mayroong katotohanan. Dahil bakit naman daw hindi sila pinatawag mga kababayan ng Congress ngayon? Di ba kung dati-rati, kung mayroong mga taong nagsasabi ng hindi maganda sa Kongreso, pinapatawag nila, ginugulpi nila, kinokontempt pa. Pero ngayon, hindi man lang nila pinansin mga kababayan ang mga pasabog ng 18 Marines na yan. Dahil, ayon kay Tiangco, malamang takot silang lumabas ang katotohanan. Panoorin niyo po ha. Eh di ba yung 18 Marines o yung 18 Marines? Ex-Marines lang, para hindi tayo technical. Di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Takot sila no? Ayaw nilang lumabas ang katotohanan mga kababayan at ayaw nilang lumaki ang isyong yan. Gusto nilang patayin ang issue. Kaya nga sa media mga kababayan, hindi yan tinatakel ng extensive talaga. Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Dahil kasama doon mga kababayan is nakatanggap ng maleta si Sandro, si Liza Araneta at si Bangag. Pinsan niya mga kababayan. Ang asawa pala niya. Pero somehow mga kababayan, closely ties ng family. Hindi niya kayang pa ngayon mga kababayan laglag si Bangag, si BBM. Si Romualdez laglag na niya. Pero si BBM, inaabsuelto pa rin ni Tiangco. Pero at least kinumpirma niya mga kababayan na may katotohanan yung ibang sinasabi daw ng mga Marines. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Di ba? Ayaw! Ganyan-ganyan pa ng kilay Makapal pa naman ang kilay nito Pinapatawag. Di ba? At alam ko, meron mga totoo doon. Kami naniniwala kami na lahat yung totoo. Lahat yung totoo. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero Hindi ka sure dahil si Bangag. Naiintindihan natin, Tiangco, na hindi mo kayang ilaglag si Bangag dahil kahit pa paano, mag-anak yan ng asawa alam ko mo. may mga totoo doon. So, ay pag sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Ay sa sigera naman ito mga kababayan pagdating ng panahon. Kung sa mapapatawag 18 Marines po ba, ipatawag, would you be willing to testify to corroborate some of their... No, first of all, gusto kong sabi ko nga yung iba doon, totoo. Merong mga doon na hindi pa ako convinced na totoo yun. Kaso nga lang it's not up to you to decide which is true or not. At hindi naman ikaw ang kinukumbinsi. Gayon pa man. Isa lang ang katotohanan dito mga kababayan. Bilyon-bilyon kung hindi trilyon ang perang ninakaw sa gobyerno sa pamamagitan ng maleta scheme mga kababayan. Di ba? Merong mga statements doon na hindi ako convinced na totoo. So, busy lang ngayon. Inaano ko lang kung alin yung alam kong totoo. Tapos Huwag kang mamili ha? Di ba sinabi mo hindi ka dapat mag-double standard? Yung mga nahan doon na sa tingin hindi ako kumbinsido na totoo, tapos saka ako pag-aralan during the break. Ngayon, Yung totoo na nakita mo, hindi, tsaka ikaw na. Tsaka ikaw naman. Hindi ko alam kung sino nasa likod ganun nga because sa akin, hindi ko tinitignan kung sino yung nasa likod Sa akin, ano ba't bang ini-insinuate ng media mga kababayan na nag-iimbento? Ano nasa likod? Nagsasabi lang sila ng kanilang mga kababayan experience. Yan ang kanilang trabaho. Ano itong pinapalabas na ang nasa likod ng paglantad yung mga Marines na yan mga kalaban ng administrasyon. Diyos ko Lord, unang-una, kasalanan ba ng 18 Marines mga kababayan na nangurakot itong mga kongresista, itong mga opisyalis ng gobyerno, ilang senador, pati pa nga media, at ang presidente mismo? Kasalanan ba ng 18 Marines?
Kung na mayroon mang dapat sisihin dyan mga kababayan, etong mga kawatan. Totoo yan kahit sino nasa likod. Kung hindi totoo, hindi yan totoo kahit sino nasa likod, di ba? Para sa akin, ganun lang kasimple. Yun. Ano yung kay Sec Puno? Ayun, sinabi kasi ni Secretary ni Congressman Puno na Ay, sorry. Sanay kasi ako siyang sa tawaging Sec Puno. na Kasi nade-delay daw yung mga projects daw ng mga congressman kasi doon Yung mga kababayan NUP na si Puno, kakalas na daw kay Bodjidi. Wala natin na, hindi pa rin tayo kumbinsido doon sa mga taong iyon mga kababayan na. Tao yun ni Romualdez eh. na FLR daw yung mga yung FLR daw sa DBM, yung hindi, totoo yun. Totoo yun. Naka-FLR sa district namin. Ang FLR mga kababayan is for later release. Yan daw ang panggipit mga kababayan ngayon sa sa mga proyekto. Ay hindi pala, para makapirma sa impeachment ni Sara. Hindi i-release ang iyong proyekto mga kababayan sa iyong lugar kung hindi ka pipirma ng impeachment. Kung hindi kayo pipirma lahat, walang marirelease sa project, pondo ng project. Hindi ba kasiraan yan sa administrasyong bangag mga kababayan? O walang na-release sa project? Makakasuhan ang DBM niyan mga kababayan at si bangag. Impeachable na naman yan. Huwag kayong magpadala na pipirma-pirma kayo para lang sa parilisan ng project. As of 2 weeks ago, wala pang na-award. At ang sabi, ipabid short of award. Ibig sabihin, talagang walang saro. No? But I've never complained about that because sa akin, kung ano yung prosesong dapat pagdaanan para hindi na maulit yung mga anomalya noong nakaraan at kailangan ipatupad ng pantay-pantay sa buong Pilipinas kahit doon sa mga lugar na walang problema, Ay, okay Diyos sa ko. akin yan. No? Walang problema eh. Kailan pa nagkapantay-pantay ngayon sa panahon ni bangag mga kababayan? Kasi ang pinaka-importante, wag na maulit yung mga problema nung nakaraan. So kahit yung mga distrito Uy, na hanggang andyan yung pinsan-in-law mo sa bangag. Hindi magiging matiwasay itong bansa natin mga kababayan. wala namang problema, nade-delay, wala tayong magagawa eh. If it's Wala kung yan tayong ang kailangan magagawa. nating pagdaanan. Pero kung kasi yung grupo ni na Congressman Puno, yung NUP, parang they're threatening to bolt out of the majority kasi nga raw, parang hindi lang nagagawa ni Speaker yung kanyang ginagawa to mollify the Congressman, especially na sa mga delay sa budget. What's your take on it? I am ibig sabihin kakalas sila sa majority Possibly. because of the isa-isa na may nasabi siya doon na yung mga dapat inaasikaso sila ay inuna yung sarili, di ba? Nakita ko yun. Totoo naman yun, di ba? Yung part na yun. Bahala kayo dyan. Mag-away-away kayo dyan mga buhaya. Ayan mga kababayan, nag-away-away na sila dahil sa pera. Marami na nakabantay sa inyo. At tumanda kayo, pag upo ni VP Sara, hindi na talaga lulusot yung mga kababayan yung mga insertion nila. Hindi na makakalusot yan. Totoo naman yun. Next, ano yung isa? Saka, well, yung parang hindi raw, they're not, hindi nila na-feel yung leadership ni Speaker Boji. Ako kaibigan ko si Boji, napakabait niya. Pero, pasensya na speaker, ang totoong speaker dyan daw mga kababayan is si Sandro. Ang de facto na impaktong speaker daw. Napapiter daw dyan mga kababayan. Nagpapapit dyan sa mga tauhan sa Congress is si Sandro Marcos. Kaya si Boji D yan, dyan mga kababayan, parang placeholder yan ngayon daw mga kababayan na tau-tauhan. hindi rin ako masaya dahil Sana lahat ng pinalitan, mga nandun sa previous Sana pinalitan niya yung mga hudas dyan, lalong-lalo na si Luistro at sa Redon, mga kababayang Luisi. speaker, yung pa rin na nakapaligid sa kanya. Isa lang ang nadala niya, si SDS Dinan. So how can he make the reforms that he wants to do kung wala naman siyang nadala? Di ba? Sinabi ko na yan before. The same dog, mga kababayan, but different color. Nagpalit lang ng color. Na dapat Parehong mga aso. bigyan siya ng free hand na reorganize yung house. Sa kahit anong organisasyon, kahit ikaw presidente ng kumpanya, pag ikaw lang dinala doon, wala. Wala. Di ba? Nada. Itong tanong na to, sir. Ha? Lahat ng tao ni former speaker yung nakapaligid at hindi lang yun masakit.
kahit yung mga staff ni former speaker na involved doon sa mga kalokohan, hindi ko naman bite-bite rinihire ulit dito sa House. Di ba? Parang naglolokohan na lang kami. Talaga naglolokohan. Hindi ba tali? So ako talaga, disappointed talaga ako. Sir, itong tanong na to. Itong tanong na to, gusto ni Red. So, naglolokohan na lang. Gusto ni Red na to. Yung FLR na yan, i-release ba yan bago magbotohan sa plenary session? Oh, yan. Gagawin na naman yang pang mga kababayan, pang bribe. Napaganda ng tanong mo. Kasi sa mga, hindi ko alam kung sa mga malalalim umisip katulad mo, sa malalalim umisip katulad ni Bernard, yan ang posibleng gawin, no? Oh, para pang bribe, para pumirma. Kayong mga mga mukhang pera dyan, wala kayong mga prinsipyong mga animal na hindi lang marirelease ang project, pipirma na kayo ng mali. Lord, walang mga prinsipyo. Lumaban kayo mga animal. Talagang posible na pag hindi ka bumoto, yung FLR mo, never nang ma-release. Saan yan mapupunta? Mga buhaya. Pwede silang magreklamo dyan, mga kababayan. Pwede silang magreklamo dyan, lalong-lalo na mayroon ng allotment. Saan mapupunta ang pera? Nanakawin ng mga bangag. Yun ang pwedeng gawing carrot and stick. So yun ang bantayan natin. Gagamitin ba yung carrot and stick? I don't know. Carrot and stick. Pero ang galing mo magtanong. Hindi ba tali? Hindi ba yung nararamdaman parang tali ang Sinisipon din siya! Sinisipon din siya, mga kababayan. ni speaker right now? Kasi parang Honestly, nararamdaman ko. Kung sana po naman, Chris, Ha? Tinatalian. May lubid na nagganyan-ganyan, mga kababayan. Charis. Chika. Chika lang ha. Hindi natin sinasabi si Charis. harap natin na Pero yun na rin yun. Oo, wala na tayong bulahan dito, di ba? kung sana po naman, Chris, na kinakaharap I mean, natin. pasensya ka na, speaker. That's how I feel. I've been supportive. Dahil sinasabi ko nga, dapat mas madami kang Okay sana ito si Tiangco kung maging speaker ito. Kaso lang, hindi niya mapapanagot si Bangag, mga kababayan. ma-reorganize mo. Pero ang tagal na Tagal na natin naghintay Ang tagal na nating nagantay. Kaya break na ulit Kung sa tingin niyo ba dapat na magkaroon po ng hearing after, kahit naka-recess ang Justice Committee kasi para O hindi, dapat. Ano yan? Talagang pinortweed nila? i-request yata yun para dito sa impeachment ni VP Sara. Sa harap po ng Okay, doon naman, ako gusto ko tapusin, kung ano man yan, tapusin na natin. Kung kailangan mag-extend ng ilang araw, pagbotohan na natin yan. Ay, pagbotohan na. O, wag nang... Kung mag-e-extend ban sila, mga kababayan, dapat diretso na ng botohan. Huwag na silang bigyan ng pagkakataon na mag-imbestiga pa na kagaya ng tuwad ko, mga kababayan dati na humaba pa ng ilang buwan. Nako! Kung gusto niya i-impeach si Sara, i-impeach yun na. Anyway, mga kababayan, wala dyan sa Kongreso. Talo na agad si Sara dyan, mga kababayan. Hindi dyan sa Kongreso ang labanan. Andun sa Senado, mga kababayan. Whether or not pag-hearing sila o hindi. Alam na natin ang ng mga buhaya. Because dapat ang asikasuhin natin ay yung crisis. Hindi pa pwedeng manatiling matagal yung usapan dyan because may mas malaking problema yung ating mga kababayan, di ba? Alam mo, ang problema dito, ayokong isipin ng ating mga kababayan yung mga politiko habang naghihirap sila ay iniintindi yung away politika nila, di ba? Parang it's the VP against the House or whoever, di ba? So tapusin na natin to ng lalong mas Tapusin na. mabilis para i-concentrate natin Dito na, mga kababayan, sa Senado na ang labanan talaga dito. doon sa mas matindi nating problema. Huwag na kayong umasa ha na maabsuelto si VP Sara dyan sa sa Congress, mga kababayan. Alam niyo namang botohan, 54 versus 1. Committee on Justice pa lang yan, mga kababayan. 50 na lang ang kailangan. 51 na lang ang kailangan. Impeach siya si Sara. So wag na kayong umasa ng milagro. Sa Senado na yan ang labanan. So anong masasabi dito, mga kababayan? Post comments below.